Mga kapuso, hindi magnubo sa 11 kalinog ang na-record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOC subong adlaw. Sa pinakauling update, makaupod natin si Dr. Renato Solidum Jr., Officer in Charge sang PHIVOC. Director, mayong hapon sa imo. Mayong hapon. Sir, ano ang latest update sa nangyari na lindol dito sa Iloilo at ilang probinsya sa Western Visayas? Well, so far, magsimula po nung 7:45 ng umaga na nagkaroon ng magnitude 3.9 earthquake, ay mga 12 lindol ang ating naitala dyan sa inyong lugar, sa Iloilo. At sanhi po ito ng pagkilos ng tinatawag na West Panay Fault. Sa 12 lindol, nauna yung magnitude 3.9 o 7:45. After a few seconds or less than a minute, ay nagkaroon ng magnitude 4.4 na earthquake. At of course, at 10:54 ay nagkaroon ng magnitude 4.8 na earthquake. At ito pong mga nabanggit na lindol ay ang epicentro nito ay mga ilang kilometro ang layo sa Leon, Iloilo. Yung una ay 10 kilometers away at yung pangalawa ay 12 kilometers away. And of course, yung pangatlo, 10:54 ay mga 10 kilometers din mula sa Leon, Iloilo. Ibig sabihin, kumikilos ang West Panay Fault at yun po ang nagdudulot ng maliit hanggang katamtamang paglindol na naramdaman ng pinakamataas na intensity 5 dyan sa Leon, Guimbal at Iloilo City noong 10:54. Pero yung dalawang nauna ng 7:45 at 7:46 ay mga intensity 4 lamang ang naitala. Director, lahat na lindol na ito tectonic in origin. Para maintindihan po ng ating mga viewers, ano bang ibig sabihin nito, Director? Nabanggit ko nga na ang lindol ay pagkilos ng West Panay Fault. Kapag tectonic ang tinatawag na origin ng earthquake, ang sabihin niyan ay pagkilos ng fault at hindi galing sa isang bulkan. May aasahan pa ba ng mga aftershock ang mga kababayan natin dito sa Western Visayas? Posible pang magkaroon ng mga paglindol dyan sa inyong lugar. Mahirap natin sabihin na may aftershock at may main shock kasi hindi naman ganon kalayuan yung mga paglindol. Pero kung ang tanong ay may paglindol pang pwedeng maranasan, ay pwede pa po. Ang pinakahuli ay pasado alas 3 at ito naman ay hindi ganon kalaki. Ngayon pong araw ang schedule ng third quarter National Earthquake Drill. Sa tingin niyo po ba, ano ba kahanda yung mga Western Visayas o mga tao dito sa mga sakuna gaya ng lindol? Well, siguro ang pagsasanay na isinasagawa patungkol sa lindol at tsunami ay napaka-importante para sa ating mga kababayan. Kailangan pa nating magkaroon ng patuloy na pagsasanay at pagdidrill at lalong-lalo na maunawaan ang mga terminolohiya at gaano kalakas pa ang kailangang pwedeng makasira sa mga bahay gusali. May minimum po na intensity na 6 para magkaroon ng damage sa mga building. At so far, kapag ganyan lang po kaliliit yung mga paglindol na inyong nararamdaman, hindi po sila dapat mangamba. Pero dapat ito po ipaalala sa atin na ang mga lindol na maliliit ay nanggagaling sa isang fault at paminsan ang mga fault ay kumikilos ng malakihan at magdudulot ng malakas na lindol. So sa Western Visayas, ang pagkilos ng West Panay Fault, ng Negros Trends, ang dalawa sa mga scenarios na kailangang paghandaan. Other than the West Panay Fault, may ibang fault pa ba kayong minomonitor dito sa area ng Western Visayas? Negros Trends, yun yung binanggit kong isa kanina. Sige, maraming salamat, Dr. Renato Solidum Jr.